Well, unang-una, no, yung kumakalat na video, alam naman natin siguro. You and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Just to give context dun sa video na yan, ito yung 2020 pa to na video, kaya yung mga comments and yung mga nilalagay na caption, medyo hindi malayo sa katotohanan. If you will really listen to the context ng usapan niya ng magkaibigan kami niyan nung subject na sinasabi, si Mel Sabio, kaibigan ko yan. Nung time na yan, that is, yung pinag-awayan dyan is political. But at that time, my wife is pregnant. I think that will be on his third trimester. That was December 2020 nung nangyari. So, but before that, every month my wife will go to ER kasi medyo delikado yung pagbubuntis niya. So I received a call from her na meron siyang nabasa na post nitong kaibigan ko. So sabi niya, baka pwede pagsabihan. So tiningnan ko, tapos sumasakit yung tiyan niya na kailangan pa yatang magpunta sa ER. So yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us na magkaibigan. In fact, okay naman after a few weeks, we patch up our things, nagkasundo kami ni Mel. Wala na yan, except that lumabas kasi yan doon sa isang social media account sa San Pedro na politically din yung inclination that is against the interest na political nung wife ko. No? So doon lumabas yan. Pero kami ni Mel, in fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. So I think pumunta siya rito this morning, ewan ko kung he's still here, to file a complaint for violation of data privacy tsaka yung anti-wiretapping. Kasi nung naman nagkaayos kami, pinalagpas ko na yung pwede ko ikasa. At the same vein, siya rin, pinalagpas na. So I'm just surprised na lumalabas ngayon. Actually, I'm not surprised, nilalabas ngayon na ini-equate dun sa ganun. No? But it happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. May isa pang lumalabas, unahan ko na kayo, yung sa election naman ng barangay election, I'm acting as a lawyer of one of the candidates, nagkaroon din ng gulo. So lahat yan lalabas, yung kumain kami na kasama o sila Jake, ganyan, lumabas yan. Yung pinakikout ako sa Senate ni Senator Manny Pacquiao, lalabas din yan. So okay lang yan. It all comes to my job, but it will not stop me from doing my job. Let it be a warning to everyone na ako dumating dito sa NBI, it's very humbling experience for me. And sa totoo, maganda experience kasi mas naging kalma ako Now I know that when you do things, not because of anger, but you do investigation, not because of impulse, but because you do procedure. Not because of opinion or yung sinasabi ng tao, but based on evidence and facts. Ganun lang tayo ngayon. So whatever I'm doing right now sa the Bureau, it helped me to become a better person. Yung mga nangyari noon, lahat naman tayo may pagkukulang sa mga sarili natin. Pero to equate this to an ongoing issue and trial, I don't think that will be proper. Ang nagtataka lang ako rito, noong nangyari to 2020, I was serving under the administration of former President Duterte. At nung lumabas yan, yung mga nagkikriticize sa akin ngayon, sila yung unang nagtatanggol sa akin noon. So, your guess will be as good as my guess kung bakit lumalabas to. So, sorry, clarification, Director, kakasuhan niyo sila? Well, I think si Mel, andyan pa ba siya, tingnan nyo, kasi para makita, baka sabihin, ipatawag nyo kung andyan pa si Mel. I think si Mel already filed a case para imbestigahan. Ako din naman, kung ano yung pinal ni Mel, sususugan ko na imbestigahan. Maggulat ka kasi malalaking personality na yung mga... ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media. Yung inappropriate coordinate behavior. Ito pala si paring Mel Andiyan si Mel, para siya si Mel Sabio, yung ginagamit nila ron. And to correct it, halika Mel, upo ka dito sa tabi ko.
Para sabihin ko sa inyo, he is not a media personality, he is not a barangay official, he is a private individual na nakaladkad pa rito para sa para kinikwento ko lang yung nangyari, Mel, no? Before na-file mo na ba yung yung nag-file siya ng reklamo. So kung ano yung reklamo niya, sususugan ko na lang yun. Okay lang po ba tanungin si Sir Mel? Sir Mel, ano po yung Of course. sinampan yung kaso? Opo, ano po yung sinampan yung kaso? Data Privacy Act. Oo. Okay lang po ba i-elaborate lang? Kayo po ang nag-record o may nag-record na iba? Paano po ba yun? Actually, 2020 po ho yan nangyari. Nasa kabilang partido ho ako, politika sa San Pedro, 1st District. And then, so nagkaroon kami ng pag-uusap ni attorney doon nga sa telepono. So, after naman yan ng siguro ilang weeks, nagkaayos din ho kami, nag-usap ho kami, at nagkapatawaran, nanghingi din ho ako ng dispensa sa kanya, dahil doon sa mga na-post. So, yung post ho is political. So, doon ho nag-start yan. Kaya ako ho, medyo nagulat kasi matagal na ho yan eh. So, lumabas ho ngayon, so nagagamit, and medyo affected na rin yung aking family kasi syempre lumalabas na yung pati yung pangalan ko, yung mga anak ko. So mas minabuti ko kung mag-file na ng kaso. Okay na, last na lang sir from my end. Ano ang lesson learned niyo po dito sa experience na ito? Siguro naging part na lang ho siguro ng process. Wala naman ho ako mababago doon eh. Nangyari na ho yan. Pero kami ho ni attorney, after ho niyan, magkaibigan ho kami. Actually ho, ginawa niya po ho akong industrial partner. Magkahanap buhay ho kami. So pinagkatiwalaan niya po ako, hindi lang po sa isa, dalawang hanap buhay ho. So yung issue na ho na pinalalabas ho nila dyan sa aming audio is ako medyo nagagalit ho ako dyan kasi ho affected na ho yung aking especially yung mga anak ko. Salamat po. Thank you. Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.